Ay nako, napakamalas naman. Umuhos na yung snow. Ang kapal ng snow. 6:20 na ng umaga yan, kabayan, pero madilim pa rin dito sa Ontario, Canada. Uy. Ang dulas. Madulas. Mula po dun sa aking akomodasyong, kabayan, ay kailangan ko pong maglakad more or less nasa 200 meters sa abangan ng bus. Madulas. Ganito pala maglakad sa snow. Napakaingay ng boots natin. First time ko pong makaranas ng ganito. Hindi siya ganong kalamig. Pero madulas. Umpisa pa lang yan, kabayan. Umpisa pa lang buhos ng snow yan. Pati yung mga sasakyan, oh, nagyayelo na. Ang kapal ng snow. Siguro nasa 3 inches siguro yung snow. 3 inches to 4 inches. Buti na lang, kabayan, dito sa aming lugar ay looban to siya, no? Wala masyadong sasakyan na dumadaan. So, free kang maglakad, walang problema. Dito sa Canada, kabayan, ang sunrise matagal pa. Halos 8 o'clock na ng umaga, sisikat ang araw. Doon pa ako sa tatawid pa ako doon sa ng kalsada. Doon yung abangan ng bus. Ang abangan ng bus namin, kabayan, ay open yan, walang shed. Yan ang mahirap kapag bumuhos yung snow, ay talagang manginginig ka sa lamig, maghihintay ka hanggang dumating yung bus. Pero sa ibang abangan ng bus, sa ibang bus stop, ay meron namang waiting shed, pero maliit, kabayan. Siksikan talaga ang mga pasahero kapag ganyan ang panahon na buhos yung snow. Dito sa Canada, kabayan, yung mga vehicle owner ay nagpapalit na sila ng gulong, yung winter tires, kapag kapalapit na yung winters na kagaya ng, kabayan. Kasi ang kalsada, madulas po yan, kagaya na nakikita nyo, di ba? Pag natunaw yung snow, ay nagtutubig po yung kalsada, kabayan. Kaya po madulas. Ayan, nakikita nyo, gabundok na yung snow. Kasi inipon siguro yan yung nagpo-flow dyan sa parking area na yan. So nakikita nyo, kabayan, ay parking lot po yan ng aming employer. Diyan po ako nagtatrabaho sa Canadian Tire. So, parking lot po yan, kabayan. Hindi lang halata na wala na po yung mga parking slot markings gawa ng napatungan na po ng snow. Ay, kumusta, kabayan? Salamat. Nakauwi din. Kalalabas ko lang ng trabaho. Grabe. Tingnan nyo pong snow. Ayan, oh, gabundok yung snow. Grabe. This is my first winter experience dito sa Canada. First time nakaranas ng snow. Well, sa una masaya, pero kalaunan parusa pala. Ayan, oh, yun. Oh. Grabe. Noong una masaya eh. Pero parusa pala. Ang hirap paglakad. Ang hirap maglakad, kabayan. Sa bangketa. Pero sa mga kasada okay lang kasi pinuplow ng machine. Pero yung sa bangketa ay mahirap. Doon tinatambak yung mga snow. Ang grabe. Dito ngayon, bago umuwi, malingki muna ako dito sa ano. Ayan, no, Real Canadian Store. Bibili lang ako ng bigas kasi naubos na yung bigas ko. So ayan ang bibili kong rice, $14.
Yan o. Thai jasmine rice 100%. 8 kilograms. Mura na to kabayan compare dun sa iba. Kasi $14 lang. Pwede na to. Ayun, nakabili na tayo ng bigas kabayan. Ayan oh. Yan ang bigas natin, jasmine rice. Ang presyo $14. Pag kinonvert natin sa peso, 14 times, lagyan na natin ng 40. Maabot ng 560 something. Tapos 8 kilo. So 560 divided by 8 kilos. Nasa 70 pesos per kilo kabayan ang bigas. Ang mahal ng bigas dito, ano? Well, hindi natin masisisi kabayan gawa ng kukunti lang kasi ang Asian dito. Kukunti lang yung kumakain ng kanin. Kukunti lang kumakain ng rice. Grabe. Ano, compared dun sa Middle East, ay naku, mura ng bigas dun kabayan. Pero dito sa Canada, dahil gawa ng kukunti nga lang yung kumakain ng kanin, hindi sila nabili ng rice. Kaya mahal yung rice dito kabayan sa Canada. $14 ano. Pero ang kagandahan naman, walang tax. Walang tax dito kabayan pagka bibili ka ng mga gulay, karne, isda, at saka itong bigas, walang tax. Pero pag bibili ka ng mga shampoo, ganun, mga ibang grocery items, ayun, may tax na kabayan, 13%. Tara, tawid na tayo. So ito yung sinasabi ko kabayan, maghirap paglakad. Ayan. Buti nilinis nila ngayon Dati kaya umaga puno-puno ng snow to dito. Siguro may naglinis. Pati yung sa kalsada malinis na Tapos dito tinatambak. Dito may naglinis din dito. Pero doon, ayan kapag ka hindi waterproof yung sapatos mo, ay papasukan ng snow, papasukan ng tubig. Kaya dapat dapat naka-boots ka, naka-winter snow. Winter snow boots talaga dapat. Ang lamig pala. Well, para tayo mga ignorante first time kasi. First time dito sa Canada, first time maka-experience ng winter snow. Woo! Yung jacket kong ukay-ukay. Ayos. Pwede pala sa snow. Maganda pala maglakad dito kapag hapon na. Kasi medyo maayos na yung dinadaanan ng mga tao. Dinadaanan namin medyo maayos na. Ayan medyo maayos na Kaya na umaga, balot talaga ng snow yan. Puting-puti pati yung kalsada. Boy, andyan na yung bus ko. Takbo! Ay nako, naiwan tayo ng bus. Ang bagal kasi tumakbo Ang bigat kasi ng dala nating bigas 8 kilo pa naman Mabigat. Kaya yan ang isa sa mga problema ito kabayan. Yung paghihintay ng bus. Kasi yung interval, ang pagkakalam ko nasa 20 minutes ata ang interval. Kailangan maghintay ng bus. So pakita ko sa iyo yung bus stand So ganyan lang pala kaliit yung bus stop nila, yung bus stand, ganyan lang kaliit. Ayan. Tapos yung upuan, dalawa lang makakaupo. Pag maraming pasahero, tapos buhos yung snow, ay nako, siksikan talaga dito. Tignan mo yung mga snow. Sa umaga, maganda. Pero pag hapon pangit.
Parang putik, nagpuputik. Sa umaga maganda kasi puting-puti no. Ngayon pangit. Ay nako, napakamalas naman. Umuhos na yung snow. Ay nako. Nabutan pa tayo ng snow, kabayan. Laban lang. So yan yung apartment namin no. Diyan kami na. Yan yung accommodation namin. Grabe. Bumuhos na yung snow. Bumuhos na yung snow. Tara. Pasok na tayo. Kasi malamig na. Ay nako po. Ang sakit sa mukha. Sakit ng snow, kabayan. Parang buhangin. Tumatama sa mukha. Yung mga ganito madulas din to eh. Oh, madulas. Ay nako. Ay, thank you Lord. Grabe. Sama ng panahon oh. Sakto yung dating ko eh. Buhos yung snow. Ay nako. Parusa talaga. Sa una lang masaya,